Kasama po ang chairperson ng Manibela tungkol pa rin po sa PUV Modernization Program. Kasama po natin si Sir Mar Valbuena. Good morning po, Sir Mar. Good morning po, Ma'am DJ Chacha. Good morning, Sir Ted, at sa mga tagapakinig po. Good morning po. Thank you, Sir Mar, sa pagising po ng maaga para po sagutin itong aming mga katanungan. Puntahan po natin, Sir, itong pahayag nga ni DOTR Secretary Vince Dizon. Ang sinasabi niya, tuloy pa rin ang PTMP o PUVMP, kung ano man na ang tawag dyan ngayon, na pabago-bago nga, hindi na natin malaman. Kahit na siya din mismo aminado na marami pong kinakaharap pa rin na problema ang mga driver po natin sa ngayon. Ano pong reaksyon niyo dito? Yung una, nagpapasalamat po tayo na nakita niya talaga yung panawagan natin na talagang hindi po praktikal yung ginagawa nilang mga mekanismo. Yung pagpapatuloy po ng PTMP o PUBMP, wala naman pong problema sa atin ito, basta tama po yung implementation nito, Ma'am DJ Chacha. Ang sinasabi nga po nila, even po yung naging pronouncement din ni President Marcos Jr. through Attorney Claire Castro, tutulungan po yung mga jeepney driver na nakasali na sa consolidation at titignan kung paano naman matutulungan yung mga driver na hindi pa nakakasali sa consolidation. Pero technically, kayo po ba, para sa inyo, ano dapat ang gawin dito? Ituloy pa o tama na? Tama na po ito, Ma'am DJ Chacha. Dapat isuspend po talaga itong implementation ng PUBNP. Dahil nga po, nakita na natin na siya na mismo, si Secretary Vince Dizon na po mismo ang nagsabi na marami talaga ang nalugi at patuloy na nalulugi. So anong gagawin po natin na natulong sa mga nauna nang nakapag-modernize? Pauutangin po ba uli natin? Kasi nakita na natin na hindi nga po viable at hindi po practical ito. Pagwawaldas po ng pera ng taong bayan ang ginagawa po ng DOTR dito through service contracting ngayon. Patuloy po na inuubos yung kaban ng bayan na hindi din naman po nakakabayad itong mga naunang nakapag-modernize na mga kooperatiba. Dapat po talaga itigil na po muna ito. At yung pagbabalangkas ng bagong PTMP o yung mga mekanismo nito, dapat po talaga nakukonsulta lahat ng stakeholders. Oo. Anong balak nyo ngayon, Sir Mar? Moving forward dito sa announcement mismo sa CA hearing ni Secretary Vince, anong balak nyo gawin ngayon? Nagkausap po kami nung mga nakaraang araw. Siguro Wednesday po. Ang sabi natin sa kanya na magkakaroon po sana uli kami ng dialogo ngayong susunod na linggo. Kasama po si Asik Vigor Mendoza na payagan na po muna kami na makapagparehistro at ma-extend yung aming mga prangkisa. Ang sabi naman po niya sa akin ay kakausapin niya muna si Asik Vigor next week sa Monday bago po kami uli mag-meeting. At malaking development po ito kung sakali man na matuloy na kaming makapagparehistro at ma-extend yung aming mga prangkisa o provisional authority. Bakit at sa ganun po ay... Go ahead. Go ahead. At nang sa ganun ay makabiyahe po kami ng walang pangambak. Ito naman po ay ipinangako niya noong Marso pa. So sabi natin maghihintay tayo 2-3 buwan. At umaasa tayo, Sir Ted, na bago matapos itong buwan ng Hunyo ay makapagparehistro na kami ng aming mga jeepney. Okay. Bakit si Vigor hindi kasama si Ginoong Guadis? Mukhang hindi rin po nila nababanggit, Sir Ted. Siguro mas maganda na hindi na siya kasama, baka gumulo pa. Gusto natin na maisaayos yung public transport, pero mukhang kahit ata si Secretary Vince Dizon, wala atang tiwala kay Guadis. Sige. Kailan ang inyong meeting, Sir Mar? Ang napag-usapan po Monday, Sir Ted, balangkasin na itong kung paano po kami makakapagparehistro. At sana makasama rin po namin ang LTFRB kasi mahirap din naman po kung pagpaparehistro lamang, Sir Ted, ng aming mga sasakyan. At wala pa rin kaming mga provisional authority. Okay. Magiging mas magulo lamang po ito. At umaasa tayo, Sir Ted, na magiging tuloy-tuloy yung dialogo natin kay Secretary Vince Dizon. Katulad din ng ipinangako namin na makikinig po kami at sana
tuloy-tuloy din po ang pakikinig nila sa aming mga hinaing at Sige. masolusyonan na itong ating mga problema dito sa mga jeepney. Oo. Ilan ang miyembro nyo sa Manibela na na-disenfranchise dito? Nawalan na ng provision authority at saka hindi nakapagparehistro? More or less, meron ka estimate? Opo, dito po sa NCR pa lang, Sir Ted, nasa 10,000, 12,000 po ito. Papaliwanag ko lang ito, Sir Ted. Yung mga natakot na sumali sa kooperatiba at hanggang ngayon ay application pa rin yung kanilang status ng kanilang mga dokumento. Alam niyo po, nabisto namin na mga peke din yung binibigay sa kanila ng mga rehistro. Pinaalam ko na po ito sa LTO kasi nai-scan po ito, Sir Ted. At pinacheck ko sa kanila, ang sabi nila, wala sila. Kasi po, Sir Ted, nakikita ko kung ano yung portal na ginagamit nila. Tapos iba po yung portal na lumalabas ngayon. Hindi ko alam kung sino yung sindikato na naman dito sa loob. Yung pong mga application pa lang, so ibig sabihin, hindi pa po ito consolidated. Opo. Hindi rin po sila marehistro. Kung 60% po lahat yan, kasama po kaming mga unconsolidated talaga at yung application pa lang, ganun po karami yung napeke. Bakit hindi po ito ina-actionan? Sige. Isang buwan ko na po itong sinabi sa kanila at ipinaalam. Kahit kay Secretary Vince Dizon, Sir Ted. Nasabi mo ito kay Sec Vince? Nasabi ko na po ito sa kanya a month ago pa. Siguro baka busy lang. Okay. Pero sabi niya, ipapaalam niya ito kay Asik Bigor. Pero ako po mismo nagpunta sa kanila, pina-check ko po yung portal at sabi nila hindi nila portal ito. Sige, pero karamihan po ng application pa lang, Sir Ted, peke po tapos nagbabayad sila ng mahal. Sige, so makikibalita kami after your meeting at we will remind the good secretary dito sa kahalagahan ng pakikipagpulong sa inyo. After all, kayo ngayon ay mahinahon, no? At ayaw natin mangyari kung kailan na namang school opening, may mga welga-welga tayong mangyayari. Sige, salamat na marami sa inyo, Mar, at makikibalita po kami. Maraming salamat po, Sir Ted. Mabuhay po kayo. Thank you, si Mar Valbuena. Grupong Manibela.